Nagpadala na si Ahuec para hulihin ang lahat. Nag-utos pa siya na kung may lumaban, dapat patayin. At pagkatapos ng 3 taon, dahil sa isang walang pangalang sekta, nasakop muli ang Chitgyang, at ang sitwasyon ay lalong lumalala. Balak ng Jiutie na gamitin ang kasunduan sa mga pangunahing sekta ng martial arts para talunin sila. Dahil natatakot siya na magkaroon muli ng bagong digmaan pagkatapos ng 15 taon, kaya nagmamadali siya. Hindi dahil natatakot siya para sa kanilang sekta, kundi dahil natatakot siya na pagbalik niya, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang anak. Ang mga kalaban ay mas mapanganib at marahas kaysa sa mga eksperto ng TEADF na nakaharap na niya noon. Nang personal siyang kumilos kasama ang AEZ dahil hindi ito nagawa ng mga Kirangilo, doon lumitaw ang kalaban. Sa gitna ng laban, naramdaman ng Jiutie na para lang siyang isang bata, hindi man lang umabot sa antas ng Hoenye at ginulangan siya. 10 atake pa lang, puro depensa na ang ginagawa niya, pero paulit-ulit lang na sinasabi ng kalaban ang 3 salita, hindi ikaw. Pagkatapos na nakakalitong mga salitang iyon, nagpakawala ang kalaban ng isang huling atake kay Fin Lutuin at biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala ng nakaraan. Naisip niya na hindi siya pwedeng mamatay. Kung mangyari iyon, mapapabayaan ang kanyang anak. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng iwan ang anak niya. Napag-alaman na ni Githe Trong ang katotohanan at pinayuhan siyang huwag gamitin ang martial art na iyon. Kung gagamitin niya ulit iyon, hindi siya sigurado kung mananatili lang sa kasalukuyang antas ang epekto nito. Pero sa sandaling iyon, wala siyang ibang paraan para labanan ang misteryosong kalaban. Sa kanyang puso, hindi siya pwedeng mamatay at muling sumigla ang Engilsehite, Lucky Death Sense. Muling ginamit ni Fin Lutuin ang teknik na iyon at nabura ang kanyang alaala. Nagpatuloy ang matinding laban at natapos lang ito nang dumating ang malakim. Hindi rin maintindihan ni Fin Lutuin kung ano ang nangyari. Ang alam lang niya, umatras na ang mga kalaban nang marinig niya ito mula sa AE. Natakot siya dahil wala siyang maalala. At nagsimula ang pagbabago mula nang lumitaw ang kalaban. Misteryosong lumitaw ang kanyang ese na si Fin Tide. Cool, sika na naman, Huing. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, baka bigla ka na lang mawalan ng malay. Ang Jiutie ang nagpapanumbalik ng kaayusan sa sekta, kaya huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Nang marinig ni Fin Lutuin ang mga salitang iyon, natakot siya at napaisip sa kanyang responsibilidad, sa mga bagay na mayroon siya at nawala nang maupo siya sa trono. Tama nga. Binuksan ng mga salitang iyon ang kanyang isipan. Magbabago ang kanyang aura, hindi na katulad ng dati. Tama. Sisikapin niyang balansehin muli ang sekta. Pagbalik sa kasalukuyan, natakot ang mga Kirangilo nang makita ang Jiutie. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Ibig sabihin ba nito ay ginagamit niya ang Engilsehite Masians? May isa pang misteryosong nilalang na sinasadyang ginagamit ang telepathy para pukawin ang galit ng Jiutie. Kailangan kong subukan ang lahat para lipulin ang Jiutie at ang 6 na pangunahing sekta para matapos ko ang gawaing ito. Kung dahil sa pagkakamali mo, maging dagat ng dugo ang lugar na ito, mas mabuti. Bumalik ang lakas ni Fin Lutuin nang hindi malinaw kung saan nanggaling. Naapektuhan ng husto ang lahat sa paligid. Balak ng Gizensge na humanap ng paraan para makatakas dahil sa problema sa pagitan ng mag-ama. Muling sumiklab ang Masian sa kanyang katawan. Mabilis na nagbago ang kanyang katawan. Malapit nang lumitaw muli ang isang nakakatakot na anyo, katulad ng 2 Kirangilo. Unti-unting nagbago ang kanyang boses. Naging isang halimaw na walang katinuan. Nagtakbuhan ang lahat sa loob ng bulwagan. Pero dahil sa dami ng mga batong nagliliparan, wala silang nagawa kundi tumayo na lang. Nagmadali si Fin Ile na humingi ng tulong sa sistema. Nano, ipakita mo sa akin kung saan babagsak ang mga bato. Tila kinokontrol ng kapangyarihan ni Fin Lutuin ang mga bagay. Mabilis siyang gumalaw. Nilampasan niya ang lahat ng uri ng lupain, pati na rin ang ulan ng bato sa bulwagan. Laging nakakaiwas si Fin Il. Hindi niya pwedeng hayaan na mapahamak ang mga inosenteng tao. Humanap kayo ng ligtas na lugar. Sigaw ni Fin Il, at pagkatapos ay binaril niya ang Jiutie. Sino mang magtaksil, mamamatay.
Pagkasabi niya nito, malakas siyang sumuntok sa lupa, at pagkatapos ay kinontrol ang mga bato para pahirapan si Namtilil. Pero madali niya itong naiwasan dahil nasuri na niya ang paggalaw ng mga ito. Idinikit niya ang kanyang kamay sa ni Finn lutuin. Nagulat din siya dahil hindi siya nakapaghanda. Kaya nagpatuloy si Nano sa kanyang trabaho ng pagpapagaling. Pumasok ang isang malaking daloy ng kuryente sa katawan ng Juji. Hinawakan niya ito para sipsipin ang kapangyarihan ng Egidse Hoyt, Lakides Sense. Sa kabilang banda, inilalabas ng kanyang kaliwang kamay ang mga nakalalasong gas na nakakasama sa kanyang ama. Sumigaw siya sa sakit dahil naglalabanan ang dalawang enerhiya sa loob niya. Malinaw, walang balak si Finn na patayin ang kanyang sariling ama. Gusto lang niya siyang tulungan. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos ang proseso ng pagtanggal ng lason. Nawalan ng malay ang Juti at hindi na makagalaw. Parang larangan ng digmaan ang eksena sa bulwagan. Tahimik pa rin ang lahat. Hindi pa rin nila maintindihan kung ano ang nangyari. Siguro hindi nila inaasahan na magaling sa martial arts at medisina ang Tiu Juji. Hindi niya ito nagawa dahil nagkataon lang, kundi dahil pinag-aralan niya ng mabuti ang katawan ng dalawang PNLO bago siya lumaban. Gayunpaman, nang maalala niya ang sinabi ng AEE, hindi siya masyadong nagtitiwala rito. Hindi niya ako tinuturing na kaaway, pero pinoprotektahan niya ako. Kung ganun, personal kong maririnig ang katotohanan mula sa iyo. At may isa pa siyang gustong tanungin. Agad na nawala si Finn. Lumitaw siya sa harap ng misteryosong nilalang na nagpapatuloy sa pagpukao sa Juji. Kinontrol niya ito at nagsalita ng may otoridad. Sino ka ba at bakit ka nandito? Malinaw, alam na niya ang ginawa nito. Pero tahimik pa rin ito at ayaw magsalita. Ipinaliwanag ng isang Bizens GA na ang nilalang ay si Diu Y, ang Bizens GA ng Is Kim Giens. Ang Is si Kim Giengu ay isa sa Exi Kim Dik Giens na kabilang sa Kim Makien, hindi ba? Patuloy na nakikipag-usap ang nilalang na ito sa pamamagitan ng telepathy, na may balak na patayin din ang Tiu Gyoji. Pero narinig niya ang lahat at sinagot din ito. Nagulat ako na naririnig ko ang telepathy mo. Paano mo nasasabi na traitor ako? Kayon ay nagpapanggap ka pang walang alam? Impossible. Talaga bang naririnig niya ang aking boses? Napakadelikado. Kung hindi ako mag-iingat, mabubunyag ang plano. Kaya nagsimula ng magpanggap na nagsasalita ang nilalang para magsalita. Pero hindi ito nakaligtas sa paningin ni Finn. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na magsalita? At pagkatapos ay may isa pang boses na nagbalita kay Diu Y. Siguradong nabigo na ang planong ito, Onye Diu. Kailangan mo nang tanggapin ang mamatay kasama ng Tiu Gyoji. Sa panahong iyon, aayusin namin ang lugar na ito at agad na atras. Tumingin si Nam Tilid sa labas. Nakilala niya na ang kapitan ng bantay ay si Baihin. Nagsimula ng gamitin ni Diu Y ang Engilse Height, Lakides Sen sa loob. Alam kong walang mangyayari sa pamamaraang iyan. Muli, ginamit niya ang nano para tanggalin ang masien sa katawan ng nilalang. Pero tila huli na dahil masyadong mabilis ang proseso ng pagbabago. Ang mahinang katawan ay wala ng kamay. Malakas niyang itinulak ang kamay ni Nam Tidede. Pagkatapos noon, itinutok niya ang kanyang lakas sa kanyang kamao para umatake. Pinigilan ko na ang Enhi Hoyt Pisehi at Hoyt Ndisen, pero nakakagalaw pa rin siya. Bakit? Nang lumabas ang atake, magaan itong kinontrol ni Finn. Binago niya ang direksyon ng lakas. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang humanap ng para pigilan ito. Muling itinulak ni Diu Y ang kanyang kamay sa ibang direksyon. Pagkatapos noon, umatras siya para obserbahan ang kanyang mga aksyon. Nagtataka si Finn. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi namumula ang mga mata ng nilalang na iyon kahit na ginagamit niya ang Engise Huit Masian. Siguradong may ibang punto sa daanan ng panloob na enerhiya. Ibig sabihin, hindi nila ipinasa ang tunay na Engise Huit, Lakides Sen, sa Gyoji at Kim Makiens. Ang kahinaan lang nito ay maaari itong gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng kalahating oras. Naintindihan na ng mga GNFGE sa paligid kung bakit padalos-dalos kumilos si Tiu Gyoji kay Diu Y. Nagmadali silang magtulungan para pigilan ang nilalang na ito para mainteroga. Sinubukan ng 3 o 4 na tao na hulihin ito mula sa lahat ng direksyon.
Pero hindi ito basta papayag ng ondisi ng Kim. Kung sino man ang lumapit, susuntukin niya ito. Maraming KNCV ang nagkaroon ng malubhang panloob na pinsala. Pero hindi dahil doon umurong ang lahat. Tumakbo ang isang KNCV para tumulong. Itinaas niya ang katigasan ng kanyang kamay at malakas na ibinaba ito. Mabilis na natakpan ni Diu Wei ang kanyang kamay para protektahan ito. Patuloy na gumagamit ng nakamamatay na atake ang KNCV para makakuha ng kalamangan. Ang katawan ng nilalang ay matigas katulad noong gumamit ang Gyuji. Malakas siyang tumapak sa lupa at itinulak ang umaatake. Bakit ang lakas ng kapangyarihan ng taong ito? Ipagpaliban muna iyan. Pinabilis niya ang paghahanap sa lokasyon ni Fin-i. Nakatayo pa rin siya at nanonood at hindi pa nakapaghanda. Kailangan ko lang ng kalahating oras para lipulin ang bastos ka. Lumabas ang katigasan sa kanyang kamay na parabang isang mahaba at matalim na espada. Sumigaw ang maraming GNCV para bigyan ng babala. Mag-ingat kayo kay Fin Madini. Pero masyadong mabilis ang bilis ni Diu Wei. Muling bumangon ang maile mula sa kanyang palad. Sa isang hiwa lang, tumunog ang boses ni Diu Wei. Tumigil ang malaking katawan nito. Pero 3 beses na mas mabilis si Fin-i. Mabilis na naputol ang braso na puno ng maskulado. Tumingin lang ang mga mata nito at hindi makaramdam ng kahit ano. Sa simpleng lakas na iyon, ang Engid Sehoit, Lakides Siangu ay ganap na nasupil. Naputol lang ang isang kamay, kailangan bang maging sapat na ang ulo at katawan para mabuhay ka. Ang dugo ng katawan ay nagpakita ng galit. Muli siyang tumalon para maghiganti sa pagkawala ng kanyang kamay. Sa tingin mo ba hahayaan kitang patayin ako ng walang laban? Lumiliko-liko siya at nasa likod ni Namtide. Nang malapit na siya, biglang lumingon ang kanyang mga mata. Muling lumabas ang Fin Makim at ginuhitan ng bahagya ang kanyang binti. Pagkatapos ay nagpatuloy ang 1-0 hiwa mula sa kung saan. Wala na ang anumang sanga sa kanyang katawan. Kaya gumulong siya sa sahig ng bulwagan. Mayroon pa siyang lakas, pero wala na siyang magagawa. Naputol ang kanyang mga binti, hindi na siya makagalaw, at alam niya lang kung paano magsalita. Paano ako magiging ganito kalakas? Mangyayari ba ito sa akin? Kahit papaano, nagtagal na ako ng sapat para umatras si Baihin. Siguro dapat ko nang tapusin ang sarili ko. Sa pag-iisip nito, nakahiga na sa harap niya ang kapitan ng bantay. Ginawa ni Suho ito alinsunod sa utos ng pinuno. Hindi nagpahinga, patuloy siyang nagbigay ng utos kay Gideon. Bilang Fin Madin kontrolin ang lahat ng martial artist ng ET. Kim Tian at Aein ibigay sa akin. Kung sino man ang sumalungat, patay na lang. Magalang na nagbigay galang at sumunod ang lahat. Pagkatapos noon, kanya-kanya silang naghiwa-hiwalay para hulihin ang mga rebelde. Sa sandaling iyon, naghihintay pa rin sila sa punong tanggapan para sa utos. Sa labas ng bulwagan, nagkalat ang maraming eksperto. Dinala ng 3 PNLO ang isang maliit na grupo diretso sa grupo ng mga G. Nagpakawala siya ng aura para takutin sila, para hindi sila makalaban. Huwag na kayong lumaban pa, sumuko na kayo. Ilang pangalan, bagamat sumuko, hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Hindi ko akalain na ganito tayo apiin ng mga onnihi. Ano ang gagawin natin? Sigurado akong may kinalaman kayo sa nangyari sa bulwagan. Pagkasabi nito, sinampal niya ang mukha ng kahina-hinalang pangalan. Mabilis namang tumakbo ang natitira. Bagamat malakas ang hindi siya nasugatan. Haharangin ko ang panig na ito. Bilisan mo at asikasuhin ang Gyujiri, sumunod sa utos. Mabilis na binaril ng malapit na pangalan si Fin Lutuin na ginagamot. Sa isip niya, uunahin niyang asikasuhin ang AEE para mawala ang lahat ng tagapagtanggol at sa kanya papatayin ang Gyujiri. Mabilis na napalapit ang espada sa liig ng malakim. Pero hindi lang basta pangalan ang katawagan AEE. Sa kanyang antas, paano niya hindi mapapansin ang panganib? Sa isang kamay lang, agad na lumipad ang mga espiritong espada sa malapit. Mabilis nilang pinalibutan ang katawan ng rebeldeng Dahil masyadong mabilis ang pangyayari, hindi niya kinayang depensahan ang sarili. Tumingin siya sa kalaban at pinaalalahanan siya ng Tila minamaliit mo ako. Sa sandaling ito, nanatiling malamig si Bitrit Long, tinatadtad ang tao na parang saging.
Ayon sa utos ni Fin-i, kung sino man ang sumalungat ay papatayin. Kaya ito lang ang kaya niyang gawin. Sa labas, ganito rin ang ginagawa ng mga Dien Phi Tiden. Hindi maintindihan ng ilang ii kung ano ang nangyayari. Kaya sumisigaw sila ng paliwanag. Bakit ninyo ito ginagawa sa amin, mga Dien? May mali ba rito? Sinabi ni Fin Dien ay na kung sino man ang sumalungat ay papatayin. Kaya huwag ninyong pilitin na kumilos ako. Pagkasabi nito, agad na sumuko ang ilang inosenteng tao. Si Diu Wei sa loob ay walang magawa dahil wala na ang kanyang 4 na sanga. Hindi rin siya makapagpakamatay. Lumabas na sinusunod niya ang plano mula pa noong siya ay nasa Makun. Para sakupin ang buong Fin Makidisgyo. Pero paano ito mangyayari ngayong lumitaw na si Fin Madingya? Nang makita niya si Fin-i, galit na galit siya. Kaya nagsalita siya para mang-insulto. Siguro iniisip mo na panalo ka na, hindi ba? Hindi man kita kayang patayin at ang mga pinuno, ipapadala ko naman ang ii na iyon sa impyerno. Sino sa tingin mo ang nagbabantay sa ii sa kulungan? Ang hudyat kanina ang magiging dahilan para gumulong ang kanyang ulo sa malamig na sahig ng kulungan. Pagkasabi nito, tumawa siya ng malakas para inisin si Fin-i. Pero ngumiti lang siya dahil sa mga bagay na walang kwenta na iyon. Nagulat ang kanyang mga mata dahil hindi niya maintindihan ang kanyang reaksyon. Sa sandaling ito, sa kulungan sa timog silangan ng Fin Makidisgyo, nakagapos ang mga paa at kamay ng dalawang iihi para hindi sila makagamit ng kanilang lakas. Ganito ba ang utos ng Judy? Talaga bang sinabi niyang nagkamali siya? Ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Hindi lang tayo, kundi malamang nakakulong din ang mga Kiren-lo na tumutulong kay Tyugyoji. At ang pinakaaalala ko ay baka nasa panganib din si Tyugyoji. Paulit-ulit itong sinasabi ni Aidvev, sinusubukang maghanap ng paraan para makatakas. Naiintindihan ni Kunjihe na hindi niya ito magagawa dahil pinunto na ang kanyang katawan. Sinubukan na niyang gamitin ang kanyang panloob na lakas para malutas ang acupuncture points na pumipigil sa kanyang lakas, pero hindi madali. Ilang bantay ang tumakbo para paalalahanan siya dahil masyado siyang maingay. Huwag kang ang maingay. AZ ka pa naman pero hindi ka makatiis. Nasa loob ka na nito, hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Makikipagtalo ka pa ba sa akin? Nagkasagutan na naman ang dalawang ii, kaya nainis ang bantay. Naiinis siyang umalis dahil alam niyang hindi siya kayang labanan. Pero nagulat sila nang marinig nila ang signal. Kaya umiti ang masama sa nasa loob. Napuno ng pawis ang mukha ng Huey at napagtanto ang kanilang balak. Malapit na silang pugutan ng ulo. Pero pinasabog ng malakas na pagsabog ang pinto ng kulungan. Napagtanto ng isang pangalan ang nangyayari at natakot na itanong ang kanilang pagkakakilanlan. Ang sagot na natanggap niya ay init lang. Napagtanto ni Dai Ho-min kung sino ang nagligtas sa kanila. Si Fin Yilay ang personal na dumating para iligtas si Konnihe at ang guro ng pinuno. Dahil may kaguluhan, tumakbo ang ilang nasa labas para magpaayos. May isa pang aura na mabilis na lumilipad doon. Agad na binato ang dalawang pangalan na kakapasok pa lang. Ilang sigawan dahil sa sakit ang maririnig. At unti-unti rin silang nawalan ng malay. Lumitaw din ang isa pang tauhan ni Namtide. Sa pagkakataong ito, magkasama na ang dalawang espada at ang unang espada. May nakapasok. Pigilan niyo sila. Umiling si Kithirige dahil hindi niya nakita ang katapusan ng mga batang iyon, pero pinipilit pa rin nila. Pero tumakbo si Tidenfi sa unahan at inutusan siya na sumunod. Sa bulwagan, naglalaro pa rin ang isip si Fin-i para makakuha ng impormasyon. Hindi ito matanggap ni Diu Wei. Malinaw na pinatawad niya siya para makakuha ng impormasyon tungkol sa taong nasa likod niya. Para pahirapan siya habang buhay. Kaya mas gugustuhin niyang baligtarin ang kanyang panloob na lakas at tapusin ang kanyang buhay. Napansin ng isa Zero Tirant-lo ang mga isiping ito. Pinaalalahanan din niya ang kanyang Panginoon na bantayan ang taong ito. Napangiwi siya. Tila gusto mo pa ring subukan, ha? Wala rin namang saysay. Huwag ka masyadong maging kampante dahil nalagpasan mo ang panganib na ito. Walang lugar na hindi kayang abutin ng lakas ng sekta natin. Ang sagot lang na natanggap niya ay isang nakakatakot na katahimikan.
Nagliwanag ang kamay ni Nam Tididi at idinikit sa walang silbing katawan ni Diu Wai. Pero hindi siya natakot. Patuloy niyang itinaas ang kanyang mukha. At pagkatapos, patuloy na kumukuryente ang daloy. Sa pagkakataong ito, tila mas pinataas ni Fin Yi ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw siya dahil wala na siyang katawan pero pinahihirapan pa rin siya. Kailangang magpawis ang mga Dians Ji na nanonood at matakot para sa kanya. Ang katawan ni Diu Wai sa sandaling ito ay parang asong sunog. Unti-unti ring bumalik ang kanyang isipan. Patuloy siyang sinampal ni Nam Tilide sa mukha para magising. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising din siya. Ano ba ito? Bakit ganito kapangit ang katawan ko? Malinaw, nawala na ang lahat ng Engitse Hoyt, Lakides Sien, sa kanyang katawan. Tama ba ang narinig ko na may sinabi kang sekta kanina? Pagkatapos makontrol ang bulwagan, dinala ng ika-4 na Kiren Lo at ng ika-6 na Kiren Lo ang kanilang mga tauhan papunta sa mansyon ng si Kim Gens. Nasarahan ang lahat ng gate sa labas ng lungsod. Ginawa itong isang emergency system. Kaya walang makakatakas doon. Bagamat maingat sila sa paghahanda, hindi pa rin nila kayang tantyahin ang mangyayari. Pagkarating nila, malalaking usok ang lumitaw sa harap nila. Nalubog sa dagat ng apoy ang mansyon ng si Kim Gen sa silangan. Pagkatapos ng 4 na araw, naiulat ng AEE ang buong sitwasyon kay Tiu Gyuti. Karamihan sa mga nakaligtas ay sunog na. At ang natitira naman ay nagpakamatay na lang. Tila lagi silang handa na alisin ang lahat ng bakas. Kamusta ang pag-imbestiga tungkol kay Kim Makien at Diu Wai? Bagamat nag-interoga si CEE, walang siyang nakuhang impormasyon. Ang mga taong may kaugnayan kay si Kim Gen sa Kim Makien ay patay na rin. Nahuli na ang angka ng dugo ng Kim Makien. Binuwag na ang kanilang mga sundalo at huminto ang lahat ng proyekto. Sa mga sundalo ng TEIN, 14 na sa kanila ay nagmula sa si Kim Gen. Sa papeles, may 5. Pero kamakailan ay may 9 na nadagdag. Habang nagpapalitan sila ng trabaho, nagsalita si Tiren Lo sa labas para humingi ng kanyang opinyon. Nagmamadali akong dumating para may ipaalam sa inyo. Hindi pa niya tinatanong ang mga bagay-bagay, ngunit masaya siya dahil nakabalik ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Honnay. 4 na araw ang nakaraan, pagkatapos makipaglaban sa si Kim On, napagtanto namin na kulang ang bangkay ni On ni Kim Chu at 4 na pangalan pa. Ipinadala ko ang tracking team at sa pamamagitan ng network ng komunikasyon ng Gien, natagpuan namin sila sa probinsya ng Kin at Tifgiang. Ngayon ay nakatanggap na rin kami ng balita na ipinadala mula sa hilagang probinsya ng Kin. Dito, ayon kay Honnay, natagpuan na sila pero nawala ang bakas nila. Ayos lang, hindi sila masisisi. Sabihin mo na ang susunod. Habang nakikinig sa balita, binabawi niya ang buong teritoryo ng Finmakidesgyo. Ang hilagang bahagi ng probinsya ng Kin ay ang Bidin Im. At kailangan nilang dumaan sa ilog Birangyang. Malinaw, tama ang hula ko. Sa piging kasama si Igdat Min, responsable rin ang iiin sa pagsusuri ng alak. Kung ganun, malaki ang posibilidad na may kinalaman ang si Kim Gen sa CEDIM. Nagbigay ng karagdagang impormasyon si Malakim. Ang si Kim Gen, pagkatapos matalo ng Finmakidesgyo sa Hilaga, sumuko at sumamba sa Makidit at TDFA 65 taon na ang nakalipas. Nakalilito ang tagal nilang naghintay. Bakit kalalabas pa lang ng TFE sa FIGFET sa loob ng 1 buwan? Masyadong mahaba ang panahong iyon para magkaroon ng koneksyon. Inaalala ang sinabi ni Diu Wai, sigurado si Fin Yi na ang sektang sinasabi niya ay hindi ang si Kim Gen. Paano ko kaya siya muling mapagsasalita? Habang nag-iisip, nakabuo siya ng isang magandang ideya. Ay, maghanda ka. Tila kailangan kong bisitahin si Gifetrong isi. Agad pagkatapos noon, pumunta si Fin Iya at ilang tauhan sa iinitidif ng Finmakidesgyo. Nang malaman ni Gifetrong ang balita, nagmadali siyang sumalubong sa labas ng gate para magbigay galang kay Finma. Pero bago iyon, dumating siya para suriin ang kalagayan ni Fin lutuin alinsunod sa kanyang kahilingan. Ang Gyotire ay mukhang tigre at hindi naiiba.
Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin na hindi niya maintindihan. Nang makita ang eksena, walang nagawa si Finn. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya at ang mga nakatagong motibo sa likod nito. Pero hindi niya akalain na ganito ang mangyayari. Ang sakit sa ulo. Kaya pansamantalang isinantabi niya iyon para tanungin si Itidis ng ilang bagay na hindi niya alam. Nalaman mo na ba ang tungkol sa gamot na natagpuan sa piging noong nakaraan? Ang ibig mo bang sabihin ay ang gamot na naglason sa lahat? Natapos ko na itong suriin. Nang marinig ito, nasiyahan si Nam Tilthe dahil sa talento ni Gifei Trong Isi. Tapos na ang trabaho sa iin, muling umakyat ang lahat ng Piran, Lo at Tien Phi Tiden sa bulwagan. Nag-uusap-usap sa labas, sinabi ng Chi na nagpakita si Fin Mading. Agad na tumayo ang lahat at nagbigay galang. Bago pa man siya makaupo sa kanyang upuan, nagtaka si Fin. Bakit may isang upuan pang katabi ng upuan ng Judy? Lumabas na ito ang balak ng mga Pirangelo na iyon. Dahil hindi maganda ang sitwasyon, pansamantala silang nakipagkamay sa kanya. Hindi kaya iniisip niya na, tumulong kami sa iyo, pero hindi ba namin makukuha ang anumang gantimpala? Ano man ang mangyari, dapat kaming bigyan ng malaking pasasalamat. Malinaw na naiintindihan ni Nam Tidede ang ibig sabihin ng mga taong iyon. Itinuring niya ang dagdag na upuan bilang pansamantalang dekorasyon. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na umupo siya sa kanyang nakalaang posisyon. Nanginginig na tumayo si Vicky Rangelo para magsalita. Sadya niyang itinuro ang upuan sa tabi ng trono. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, naging tumpok ng kahoy ang upuan. Mukhang nagkamali ka. Bakit may upuan sa tabi ko? Walang nagawa ang tatlong Rangelo at nawala ng gana na magsalita. Sumimangot ang ikaapat na Rangelo dahil sa sobrang lakas niya. Konti lang ang kanyang nahawakan pero nagkaganoon na. Naramdaman ni Rangelo na talagang matigas ang ulo niya. Hindi pinansin ni Bitritlong ang nangyari at binalak na baguhin ang Rangelo pero agad siyang pinutol. Hiniling ng Aee na manahimik at bumalik sa kanyang upuan. Pag-uusapan muna natin ang seremonya ng paghirang kay Judy. Sumagot ang mga taong iyon na hindi sila sumasang-ayon. Bago ako pumunta rito, wala akong alam tungkol dito. Bakit bigla na lang nating pag-uusapan ang isang bagay na hindi naman planado? Ang paghalili ni Finma sa posisyon ng Judy ay hintayin na lang natin na gumaling siya. Pero tila wala nang halaga ang mga salita ng tatlong Pirangelo. Nag-aalala siya dahil wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakakatawa. Naiintindihan ni Bitritlong na si Fin mismo ang bumuo ng kanyang kapangyarihan. At bago iyon, nilipol niya ang tatlong malalaking sekta. Ngayon kalahati na lang ang natitira, kaya hindi niya alam kung paano ito gagawin. Tatlo lang ang sumasalungat sa bagay na ito, tama ba? Nagsalita si Malakim. Mayroon pang 6 na Pirangelo. Kaya tila hinihintay ng lahat ang saloobin nito. Pero malas nila dahil wala nang sinuman ang panig sa kanila. Ang dahilan kung bakit si Kiran Lodman's Ziggy ay panig kay Fin ay simple lang. Dahil nasa kanya ang Fin Makim at siya ang Fin Mading. May napakaraming naiisip ang tatlong Pirangelo. Kung magpapatuloy ito, hindi na mapupunta sa kamay ng mga Pirangelo ang karapatang bumoto. Direktang nagtanong ang Aee, may sumasalungat pa ba? May ilang kamay na itinaas. Pagkatapos ay kusang tumayo at nagpakilala ang ilang taong iyon. Pero tila masyadong maliit ang bilang kumpara sa kanilang inaasahan. Nainis at nadismaya na si Bitritlong. Sinisisi ni Hon Tirangelo ang mga taong iyon dahil masyado silang walang muang. Muling ipinanganak na si Fin Maije. Iniisip pa rin ba ninyo na katulad pa rin ang dati? Wala nang magagawa. Isusugal muli ni Bitritlong ang lahat. Binanggit niya ang tuntunin ng sekta na sa pagkakataong ito, may espiya, kaya natamaan ang Judy. Hanggang sa gumaling siya, kailangan nating maghintay. At dapat na sundin ng maayos ang paghalili. Iyon ang tama. Ginagamit nila ang kasalukuyang GOTA bilang dahilan. Bakit kailangan pang mag-away sa loob? Sigurado akong hindi komportable si Fin Mading. Hinimas ng 8 Pirangelo ang kanilang mga balbas at nag-isip. Pagkatapos ay sumagot ang 9 na Pirangelo.
Binanggit niya na hindi pa rin magamot ng maasay ang karamdaman at sinasakop pa rin ng TEDFE ang buong teritoryo. Bakit natin hahayaang walang nakaupo sa posisyon? Kung gayon, mas gusto ko ang iyong iniisip. Kung hindi ito magagamot ni GCI, anyayahan natin ang isang Diyos ng gamot. At maghintay hanggang sa gumaling ang Juji. Sundin lang natin ang tamang proseso. Ang pinuno ng sekta pa rin ay ang Juji. Kung ayaw sumunod ni Finma sa proseso, wala nang dahilan para magkaroon ng pagpupulong. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin nila isinusuko ang kanilang mga karapatan. Alam na agad na nagpapahaba sila ng oras para mabawi ang lakas ng tatlong sekta. Dahil walang nagsalita, nagpaalam ang mga DNCE ng EMA, YEMA at YINSIMA. Hanggat hindi pa lubusang gumagaling ang kasalukuyang duty, hindi kami sasali sa pagpupulong na ito. Hiniling ng AEZE na pigilan sila ng mga GE dahil sa pagiging bastos nila, pero pinayagan ito ni FINE. Mabuti rin iyon. Dahil malalaman ko kung sino ang kaibigan at kung sino ang kaaway. Noong gabing iyon, sa piging sa loob ng lungsod ng FINMA Kilisgyo, inanyayahan ni Namtiliti ang mga pirentlo na iyon para magsaya. Gayunpaman, alam nila na siya ay tusong tao, kaya nag-iingat sila na baka mailason ang pagkain. Matapos magtipon ang lahat, saka lang nagpakita si Namtiliti. Agad na nagbigay galang ang tatlong pirentlo at nagpasalamat dahil sa napakagandang piging. Walang pag-aalinlangan na umupo ang lahat ng magkakasama. Ininom ni FINE ang bawat basong inilalabas. Nagpagaan ito sa pakiramdam ng nakararami na nagkaroon ng gana na kumain. Plano ni T. Kim Kyu na humingi kay Finma ng posisyon ng ibang pirentlo. Para makontrol niya ang kalahati ng hukbo sa loob at ang loob ng sekta. Magkaiba naman ang iniisip ni Bitrit Long. Naramdaman niya na mas okay kung hahatiin ang kapangyarihan sa tatlong pinakamalalakas na pirentlo. Ang upuan ng Jiljie na halos 100 taon ng pag-aari ng Huin Makin at Kim Magyenyu ay dapat nang wakasan. Planong ilagay ng taong ito ang isang walang pangalan para makipaglaban muli kay FINE para sa kapangyarihan. Kaya hindi mapigilan ng lahat na mag-usap ng masaya kapag lasing na sila. Malinaw na nag-aalala siya sa atin. Sa pagtingin pa lang sa mga pagkaing masarap, maiintindihan mo na. Malinaw na naghanda ng mabuti si FINE. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na hindi ginagawa ng sinuman noon. Nagkatay siya ng isang malaking baka para tratuhin ang mga pirentlo. At nag-hire pa siya ng mga tagaluto mula sa gitnang kaharian para maghanda. Siguradong malaki ang bagay na nakataya kung bakit siya nagsusumikap ng ganito. Ang karne ng baka na bagong hiwa ay iniakyat na para ihaw. Siguradong napakasarap ng amoy. Sana mas maaga pa naisip ni Finma na magkaroon ng piging na ito. Nagsalita ang tatlong pirentlo. Babalak na sana niyang pumasok sa punto, pero pinigilan ito ni FINE. Dahil may bagong pagkain na gustong isilbi para tikman. Ito ang pagkain kinain ko kamakailan lang at sikat ito sa Beijing. Sa tamang sandali, gusto kong bumuo ng relasyon sa pagitan natin kaya imbitahan ko kayo. Pagkatapos magsalita, binigyan ni Namtiliti ang tagaluto ng ilang senyas. Hindi malinaw kung ano na naman ang balak niyang gawin para pahirapan ang mga pirentlo. Pagkatapos noon, personal na kinailangan ni Finma na tumupi ng manggas para pumasok sa kusina. Binaliktad niya ang baka at sinimulang katayin at hiwain ng may kasanayan. Sa huli, kinuha niya ang buong puso na tumitibok pa para gamiting sangkap. Lumabas na ito ang masarap na pagkain gusto niyang ipakain sa mga pirentlo. Nang makita ang nakakadiring dugo, sumimangot ang lahat. Balak niya ba kaming pakainin ng hilaw na karne ng baka? Kailangan lang nating lagyan ng konting asin at magiging masarap. Kung gusto ninyo ng mas marami, maaari ninyong gamitin sa sarsa na espesyal kong ginawa. Lumabas na nakakain na si T. Kim Kyu, kaya nasiyahan siya. Hindi pinansin ang mga payo ng tatlong pirentlo. Kinuha niya ang chopsticks at agad na tinikman habang mainit pa. Malinaw na hindi pangkaraniwan ang kasanayan ni FINE. Talaga bang espesyal ito? Akala ko malansa, pero mas magaan pa kaysa sa inaakala ko. Medyo nag-alangan si E.D. Rendilo, pero pinilit pa rin niyang lunukin dahil sa respeto sa paanyaya ni Finma. Matapos kumain ang lahat, nagsalita na siya tungkol sa totoong pakay. Pagkarinig nito, umasa ang lahat. Marami ang makukuhang benepisyo. Hindi namin alam kung magkano ang matatanggap namin,
pero kailangan naming subukang kunin ang pinakamarami hanggat maaari. Bago iyon, pahintulutan ninyo akong sabihin ang aking kahilingan. Anong kahilingan? Bakit bigla kang nagsasalita ng kakaiba? Hindi ba kasunduan ang pag-usapan? Ibig sabihin ba nito ay kung paano makukuha ng magkabilang panig ang gusto nila? Nag-aalala si Beatrice Long. Pinagmadali niya si Thin Ie na sabihin na agad. Palawigin mo pa. Ang unang bagay na kukunin ni Nam TDV, kapag nagkaroon na siya ng kapangyarihan, ay aalisin niya ang sistema ng 6 na malalaking sekta na matagal nang umiiral. Malinaw, walang mabuting idudulot ito. Thin Ma, naparami ka na ata ng inom. Pero sa pagtingin pa lang sa kanyang malamig na mukha, walang naglakas loob na magsalita pa. Tumahimik muli ang lahat para makinig pa. Ano ang mga susunod na kondisyon? Una, babaguhin ko ang kasalukuyang sistema ng Piran-Ilo. At batay sa iyong kakayahan, ang ranggo ng posisyon ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng ihi. Pangalawa, ang lahat ng sekta sa sektang ito ay papayagang magkaroon lamang ng isang organisasyong militar. Ang lahat ng iba pang organisasyon ay babaguhin katulad ng sekta na nagpapatakbo. Bago pa man niya makapagsalita pa, galit na sinuntok ni Beatrice Long ang mesa at sinipa ang upuan. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip niya, pero bakit niya ito ginawa habang nasa teritoryo siya ni Thin Ma? Sa isang iglap, napunta ang espada ng AEG sa kanyang leg. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nag-uusap ang tatlong Piran-Ilo sa pamamagitan ng telepathy. Ipinahayag ko lang ang aking mga kahilingan para maging maayos ang kasunduan. Ayos? Gusto mo kaming maging magkaaway? Patuloy na sumagot si Nam Tirel. Dahil ayaw ko, kaya lumabas ako para makipagkita sa inyo. At hindi rin ako nagdala ng anumang tagapaglingkod. Pinuto ni Eggs Tinhu ang kanyang pangungusap. Ang mga kondisyon mo ay hindi ba gusto mong bawiin ang kapangyarihan ng aming tatlong sekta? Nagbanta muli si Beatrice Long na naghihintay ang puwersa ng Emma at Yisima sa labas. Kung bastos ka, aayusin ka namin. Naiintindihan mo ba? Ang bilang ng mga sundalo ay sumasakop sa 1/2 ng mga tao sa sektang ito. Sa tingin mo ba, kahit mawala ang puwersa na iyon, mapipigilan pa rin natin ang Kihidis-in? Kailangang sumagot si Malakim para sa Joji. Tirangelo, sinasadya mo bang pagbantaan si Thin Ma? Ngayon, hindi na ginagamit ni Thin Ien ang mga salita. Gumagamit na siya ng mga gawa para magtrabaho sa tatlong Piran-Ilo. Napakalakas ng kapangyarihan kasama ang mga salitang parang kulog sa kanilang tainga. Agad na lumuhod ang tatlong Piran-Ilo at hindi makalaban. Unti-unting nagpadala ang isang kakaibang pakiramdam sa kanilang katawan na humantong sa isang iglap. Ang isa ay nasasaktan ang puso at nahihirapang huminga. Ang isa naman ay pagod na ang dantian at hindi makagamit ng lakas. Ang natitira ay nahihilo at nasusuka na parang buntis. Pagkatapos ay hindi na nila kayang labanan pa. Isa-isa nilang kinailangang sumunod. Pero nang magawa nila iyon, nawala ang lahat ng sensasyon na iyon. May ginawa ka ba sa amin? Iyon ay lason. Nasa loob iyon ng iyong ulo at doon na ako maninirahan. Pinagpawisan ang lahat. Kailangang tanungin ng paulit-ulit kung totoo ba ito. Naglagay ako ng lason sa karne na kinain ninyo. Pagkatapos kumain, tumigil na ito sa loob ng iyong katawan. Pagkatapos biglaan, paulit-ulit na nararamdaman ni Kim Kyu ang sakit sa kanyang puso. Sinamantala niya ang pagkakataon na hindi pa dumadami ang lason at sinubukan niyang gumamit ng lakas. Pero hindi ito madali. Ito ang lason na ginawa ni Thin Ma. At si Thin Ma lang ang makokontrol nito. Kung hindi kayo makikinig sa akin o manakot, mamamatay kayo sa sakit. Talagang ang matanda na at niloloko pa ng bata. Nagsisi si Vicky Ren-lo dahil sinunod niya ang sinabi ng ika-4 na Ren-lo na kumain ng puso ng baka. Hindi pinansin ang mga bagay na iyon, patuloy na inilabas ni Thin Ie ang ika-4 na kondisyon. Hiniling niya na kung gusto ng sinuman na maging disipulo, kailangang mag-alay ng isang bagay na talagang karapat-dapat. Patuloy na tumahimik ang tatlo para makinig kung magugustuhan ba nila ito. Para sa magandang relasyon, gusto kong mag-alay ang mga asawa ng kasalukuyang Jojiye ng 3 sekta ng isang kamay bawat isa sa akin. Pagkatapos noon, natapos ang piging. Umuwi ang magkabilang panig na may kanya-kanyang intensyon. Siguro nakamit na ni Thin Ien ang kanyang layunin. Pero tila hindi pa rin siya nakukontento. Natanggap na rin ang kasunduan sa pagitan ng mga Piran-Ilo.
Sa wakas, tapos na rin ang maraming taon ng paghihiganti. Para mapanatag ang kanyang ina sa kabilang buhay. At pagkatapos, iniisip din niya ang kwento ni Beatrice Long tungkol sa lakas sa loob ng sekta. Hindi maintindihan ni Thin E kung talagang nag-aalala ba ang mga nakaraang GOTA tungkol sa bagay na ito. Kung dahil sa takot na mabawasan ang lakas, hindi niya maaalis ang mga kaaway sa loob, may isang sagot lang. Iyon ay, kailangan niyang bumuo ng napakalaking lakas na kaya niyang ayusin ang lahat sa kanila. Ngayon, kailangan niyang palakihin ang mga bagong eksperto para linisin sila. Sigurado akong hindi na ako magtatagal doon. Habang iniisip ito, sumikat na ang araw. Ipinahayag ni Zano na malapit na ang oras para magsuot ng seremonyal na kasuotan at maghanda. Kaya lumipas ang unang araw mula nang hawakan ni Nam Tididi ang posisyon ng duty. Sa sandaling ito, sa labas na bulwagan ng Finnilit Magyo, napakaraming nananampalataya. Pati na rin ang ilang sektang Bidenhi. Ngayon ay napakahalagang araw. Abala ang mga tao mula pa kaninang madaling araw. Puno ng tao kaya nahirapan ang mga GE na patatagin ang sitwasyon. Malakas ang tunog ng tambol na parabang nagpapahiwatig na dumating na ang maswerteng oras. Ngayon ay medyo napakahalagang araw para kay Thin E. Nakabihis ng maayos ang 6 na Kim para makisaya sa kanilang pinuno. Naramdaman ni Gigi na mabilis lumipas ang oras. Hindi pa nagtatagal na naglaban sila ng Tyugyo-ji, pero ganito na siya ngayon. Nagulat ang lahat dahil bakit wala pa rin ang kanyang tunay na kapatid na si Igen. Pero medyo kawawa siya dahil mahina ang kanyang antas. Kaya hindi siya makakasama sa 6 Kim para makita ng malapitan ang kanilang pinuno. Mahigpit din ang mga tuntunin ng sekta. Ang posisyon lang ng on-easy pataas ang maaaring sumali. Pero pagkatapos ay tumunog ang boses ng kapatid ni Thin E, kaya napansin ng lahat. Malapit na ang seremonya ng inaugurasyon. Hinihiling ko sa lahat na manahimik. Tumingala ang 6 na Kim at nakita ang isang pamilyar na figura. Lumabas na nagmakaawa siya at sa wakas ay pinayagan siyang maging katulong sa pangunahing bulwagan. Lumabas na kailangan pa niyang gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon para humingi na maging tagasindi ng ilaw. Nakahinga ng maluwag ang mga kasamahan sa ibaba dahil masyado silang nag-alala. Pagkatapos dumating ang magandang oras. Muling umalingaw ang tunog ng tambol. Ang AEHI ang nanguna sa seremonya. Pero maraming EHI ang sumunod sa kanya. Handa ang lahat ng sundalo para kay Thin E. Lumuhod ang lahat ng mga nananampalataya para salubungin ang susunod na henerasyon ng GOTA na maluklok. O, kayong mga nananampalataya ng Thin Makidis Gyo, tanggapin ninyo ang Thin Matid sa aking kamay. Gaganapin ang seremonya ng pagluklok kay GOTA ng Thin Makidis Gyo sa sandaling ito. Kaya lumabas si Nam Tidide na walang pinapanigan. Siya pa rin ang GOTA, pero hindi na siya si Thin Lutuin. Siya pa rin ang EEE, at sila pa rin ang 2 senior na sumusuporta sa kanya. Sa Makun, pumunta sa likod. Dumagundong ang mga hiyawan para batiin siya. Ang 6 na Kim o mas tiyak, ang mga dating kasamahan ay may nakangiting mukha. Ang bahagi ng kanilang hirap noong araw ay hindi maaaring mawala. Walang sinuman ang maniniwala sa kanyang walang kwentang sinabi noong nakaraan. Gusto ko lang maghanap ng mga kapatid para sabay-sabay nating baguhin ang Thin Makidis Gyo. Naging totoo na ito. Magalang na nagbigay galang ang lahat. Binabati kita sa pinakamasayang araw ng Joje. Si Ises kulang ang maraming iniisip. Mula ngayon, hindi ko na siya pwedeng tawaging anak. Pero pinanatili ni Thin E ang kanyang mukha. Mula sa unang pagkakataon na nagkita ang dalawa sa Makun, hindi nagkamali si Ednan. Ang kanyang unang disipulo. Sumimangot ng bahagya si Kundife dahil siguradong magyayabang ang lasenggo na iyon. Ang mga Pirangelo ay nasa posisyon pa rin at walang nawala. Kalmado si Thin E na dahan-dahang umakyat sa plataporma para tanggapin ang posisyon. Habang naglalakad, marami siyang iniisip. Siguro sa lugar na siyam na bukal, ang pinakamasaya ay si Ho Fudli. Mula sa isang mahinang bata at pagkatapos ay lumaki sa Makun. At sa posisyon ng Gyojiri. At mula doon, nagsimula ang isang alamat sa Thin Makidis Gyo. Laging sinasabi ni Thin Madin Gyojiri ng Thin Makidis Gyo sa kanyang puso na hindi niya hahayaan na umurong ang sekta.
Ang lahat ng panganib at nakakasamang tuntunin ay aalisin kapag nasa kanya ang kapangyarihan. Sa ngayon, ito na ang oras para lumabas siya sa harap ng plataporma ng seremonya para ipakilala ang sarili sa mga nananampalataya. Pagkakita pa lang, dumagundong na ang mga tuwa sa ibaba. Talagang mas mabilis pa dumating ang araw na ito kaysa sa binalak niya. Binasa ng AEE ang mga importanteng salita na humihiling sa ika-24 henerasyon ng GOGA na tanggapin ang utos. Sa pagtingin sa Finn Matedi sa harapan, nagbigay galang si Finn Ile ng may paggalang. Ang dugong apo ng Alfin Makides Gyo, si Finn Ile ay humihingi ng Finn Madid. Si A. Gianju ang gagawa ng mga susunod na hakbang para sa kanyang Panginoon. Para siyang iiyak nang makita niya ang kanyang pinuno noong araw sa pinakamataas na posisyon. Mula sa isang kalaban o mas malinaw, isang kaaway, naging isa siyang tagasunod na pinakakatiwalaan. Binabati kita, Gyojie. Hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang sulo. Ganon din ako at hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Umiiyak ang kapatid at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Dahan-dahan, sinindihan ni Namtiditi ang sulo sa pinakamarangal na lugar ng pangunahing bulwagan. Nagliliyab ng malakas ang apoy. Katulad din ng kanyang otoridad. Susunugin ko ang katawan ko sa banal na apoy. Kahit mamatay o mabuhay, hindi ako magsisisi. Liliwanagan ang daan na dapat kong tahakin. Ang lahat ng kalungkutan ay magiging alikabok na lamang. Sa gayon, ang bokabularyo ng doktrina ng Alfin Makides Gyo ay paulit-ulit na binibigkas ng duty. Para bang nagpapatunay na mamumuno siya sa sektang ito pataas ng may katatagan. Malinaw na paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salita. Sa ibaba, sumigaw ang mga nananampalataya ng slogan kasama ang pinuno. At pagkatapos, dumating ang pinakamahalagang sandali. Nasa kamay ng AEE ang bibig Finn. Alinsunod sa Finn Madrid, ipapasa ang posisyon ng GOTA kay Finn Madrid. Tanggapin mo, ika-24 na henerasyon ng GOTA Finn I. Kalmado si Namtidere. Maingat siyang yumuko para tanggapin ito. Sa loob niya, may isang taong agad na tumakbo. Naramdaman din niya iyon at hindi niya maintindihan kung ano ang mangyayari. Bakit mayroong aura ng karaniwang martial arts? Pagtingala niya, si Gyang Gyadidi, ang EE noong araw ay nasa harapan. Umiyak siya at binati ang Tianfi. Siguradong masaya na si Ho Fudrit sa langit. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa, hindi alintana ang mga detalye ng sekta. Hindi napigilan ni Finn Ie ang kanyang damdamin at umiyak. Tahimik niyang pinasalamatan ang kanyang mga tauhan dahil naghanda sila ng isang napakagandang regalo. Matapos tanggapin ang posisyon, kusang siyang sumulong. Ang makapal na mahihi na matagal na niyang binubuo ay nasa kanyang palad na ngayon. Ito ang hinihintay ng mga nananampalataya. Ito rin ang inaasahan ng 6 na Kim pagkatapos ng maraming taon. At ang babaeng pinakamamahal niya ay nakangiti. Kaya ipinanganak ang ika-24 na henerasyon ng GOTA ng Finn Makides Gyo. At ito rin ang ika-24 Finma na isinilang. At naitala ang sandaling ito sa kasaysayan ng Trong-Uin Finn Makides Gyo. Finn 2, Finn 2. Ang sandaling iyon ang araw na muling bumangon ang Makides para sa Finn Makides Gyo. Lumipas ang 3 buwan mula nang maupo si Finn I sa posisyon ng GOTA. Sa panahong iyon, maraming nagbago sa Finn Makides Gyo. Una, sa pamamagitan ng patakaran, ang bawat sekta ay magkakaroon lang ng isang direktang on. Ang lahat ng ibang on ay magiging bahagi ng puwersa ng Gyo-on. Bagamat may sumalungat, balanse na ang lakas ng mga puwersa ngayon, kaya marami ang sumusuporta. Ayon sa pahayag ni Finn I, ang bilang ng mga on at pulutong na maaaring pagmamay-arian ng bawat sekta ay depende sa ranggo ng mga GNFGE na kumakatawan sa sektang iyon. Lumilikha ito ng pagkakataon para sa maliliit at katamtamang sekta. At ito rin ang pagsisikap para hindi lumaki ang kapangyarihan ng mga sektang bidens. Ang pagbibigay halaga sa kakayahan ay hindi lang gagamitin sa mga sekta. Pagkatapos maging GOTA sa loob ng 2 buwan, binuksan ni Namtiditi ang isang malaking pagpupulong para pumili ng mga bagong pirangilo. Hindi lang siya pumipili ng mga kirangilo, kundi pati na rin ang mga posisyon ng mga dating pirangilo ay pinagpasyahan din.
Ang pinakamababang pamantayan para makasali ay ang pag-abot sa rurok ng Super Tuig. Sa simula, para maging Biran-ilo, kailangan na maabot ang Ho-Sien. Dahil walang nakapag-abot sa Ho-Sien sa mga unang kalahok sa pagpupulong, niluwagan ang pamantayan. Sa kabuuan, batay sa mga resulta ng panloob na Gyo at ang mga resulta na ipinadala sa mga Chai, ang bilang ng mga taong nagparehistro na lumahok ay 45. Sa mga iyon, ang mga pumasa sa kwalifikasyon sa estratehiya at puwersa ay 32. Mayroon ding mga eksperto na nagtago sa buong panahon. Ang unang ranggo sa kanila ay ang panganay na anak ng Gizen si Zan Hong Kim, si Van Vd. Nagulat ang lahat dahil sa iisang sekta, mayroong 2 taong nakarating sa Ho-Sien. Ipinakita ng taong ito ang kanyang natatanging talento. Dahil nakalaban na siya sa harapang bahagi ng kanluran ng Kuchu, marami siyang karanasan. Lalampas sa hangganan ng buhay at kamatayan at maraming beses nang namulat. Ang pangalawa ay si Kiren Chai ng Hilagang Silangan ng probinsya ng Iinam, si Nguyen Ho. Naabot niya na ang rurok ng Ho-Sien. Nagpunta siya sa Iinam dahil gusto niyang lumaban. Bagamat nagretiro na siya sa Jianghu, interesado siyang lumaban. Kaya naman, muling lumitaw siya. At ang pangatlo ay ang taong inirekomenda ng Aki. Hilingin ninyo na bigyan ng pagkakataon si Theodin ng ni Kim Gien, na nasa Kusan Vihai sa loob ng 15 taon. Alam ng karamihan sa mga Piran-lo ang taong ito. Ang ni Kim Gien ay orihinal na sekta na responsable sa pagtatala ng kasaysayan ng Beithjo. Pero patuloy na nakikialam ang Huyen Makien sa pagtatala. Hindi nila makayanan iyon. Kaya kinalagkad nila ang lahat ng puwersa para sumalakay sa gabi. Pero dahil matagal nang naglagay ng espiya ang Huyen Makien sa ni Kim Gien, nabigo ang pagsalakay. Dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas, iniulat niya iyon sa Injudi. Bagamat nagpakadalubhasa sa pagsulat ng kasaysayan si Theodin, mayroon siyang ganap na katapatan. Kaya sumuko siya agad sa mga sundalo ng Kiin. Noong panahong iyon, gustong ipapatay siya ng 6 na malalaking sekta. Pero hindi inalis ng Thaikiden's Jiu-Jitsu ang kanyang martial arts at itinulak siya sa Kusan Vihai. Napagtanto niya ang talento, kaya agad na nagbigay ng utos si Thin Yi sa Ehi. At nagpadala ng balita. Payagan siyang umalis sa isla. Matagal nang hinihintay ni Theodin ang utos na ito ng Jiu-Jitsu sa loob ng 15 taon. Sa wakas, nakabalik na siya sa kanyang bayan. Sa muling pagsilang ni Thinma sa ika-2 henerasyon, malapit nang magbukas ang isang bagong panahon ng Thinma Kidesgyo. Ginanap ang pagpupulong ng posisyon ng Piran-ilo. Batay sa lakas, ganap na nagbago ang lahat ng posisyon. Nawala na ang Huyen Makien at Kim Makien. Ipinahayag ng A. Makien GA na nawala na ang lahat ng kanyang kalaban. At natanggal din siya sa ika-2 round. Kaya hindi siya makapasok sa hanay ng Giddens. Tinalo ni Theodin si B. Disuho at nakuha ang 24 na makim ng Kimma. Naging unang Piran-ilo siya. Sa 15 taon ng kanyang paglilibot sa Kusan, napalakas niya ang kanyang martial arts at narating ang rurok ng Ho-Sien. Nagsimula ang pagkakasunod-sunod ng maging pangalawang Piran-lo si Disuho. Sumunod sa kanya si Iset Isrian at Yan Guanho. Sa posisyon 5, 6, 7 ay sina Tritlong, Nanset at Hon Mai. Mayroong 2 taong nagmula sa Then Hong Kim Kiens na naging Piran-ilo. Sa posisyon numero 8 ay si Dance E, Siyam ay si T. Nguyen, at 1-0 ay si T. Kim Q ng E. Si Makiens. Ang pinakamahina ay si Gen T. Thin Hu ng A. Makiens. At ang taong hindi pa nakakarating sa Ho-Sien, pero matagumpay na umakyat sa posisyon ng 12 Biran-lo ay si Chu Triuzans ng Siyam Inat Tiens. Ito ang pinakamalaking pagbabago pagkatapos ng 500 taon. Ipinasa ni Thin Yi ang isang matapang na plano sa pamamagitan ng pagpupulong sa bulwagan. Iyon ay magsagawa ng malaking pagpupulong ng posisyon ng Piran-lo tuwing 5 taon. Ang layunin nito ay upang ang mga taong nakarating sa posisyon ng Piran-lo ay patuloy na sanain ang kanilang mga sarili. At buksan ang pagkakataon para sa iba pang sektang makapagpuno sa posisyon ng pinuno anumang oras. Hindi lang ang mga Piran-lo ang maglalaban para palawakin ang sukat ng Chi Initidith. Hahatiin ang insa-6 Kim-on.
At ang 6 na tauhan nila ay kailangang makipagkumpetensya sa isa't isa. Karamihan sa mga sundalo ng 6 ay ang mga tauhan na nasakop ni Fin-i sa Makon. Sumang-ayon ang lahat ng 6 na hirangin si Isididrens bilang pinuno ng Kiin. Karamihan sa mga bagay ay binago na. Pero ang mga GED lang ang nananatili pa rin sa kanilang posisyon. Dahil palagi nilang pinapanatili ang tradisyon mula pa noong panahon ni Fin-ma-fi. Sa loob ng 3 buwan na iyon, nagkaroon ng isang matinding laban kasama ang Kiidis-im. Madaling nanalo ang bagong hirang na Namkirenvlo. Masyadong determinado ang Kiidis-inas, kaya pansamantalang walang malaking problema. Para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, nagpasya ang 4 na Kiren-lo na pansamantalang magkampo sa hilaga ng Iskin at obserbahan ang sitwasyon. Sinamantala rin ni Fin-i ang pagkawala ng 3 malalaking sekta, kaya pinili niya ang perpektong pagkakataon para ikalat ang kanilang lakas. Nagpadala rin ng liham ang sugo ng Isidetmin para batiin at kamustahin ang bagong hirang na Gyudji. Kasabay nito ang balita na pansamantalang ipagpaliban ang malaking pagpupulong ng AE sa simula ng taon na nag-imbita sa Gyudji na sumali. Ayon sa investigasyon ng 7 Tiranglo, mayroon ding espiya ng Kiidis-inat sa loob ng Isidetmin. Hindi katulad ng BSGO, maraming tao ang sumali sa linmin na iyon, kaya hindi nila agad matutukoy kung sino ito. Nakakapagod ang pag-imbestiga kay Diu, Wei at Baihin, kaya pansamantala rin nilang ipinagpaliban ito. Sa loob ng panahong ito, medyo malala ang sakit ni Fin Lutuin at hindi na makatulong si Gie Trong-si. Naisip na lang ni Fin-i ang Diyos ng gamot sa gitnang kaharian. Nagpadala ng tao ang AEEC para malaman na ang lugar na kinaroroonan ng Diyos ng gamot ay ang Ikimdihi sa Idihi, nakabilang sa teritoryo ng mga Digigya at ang Phai. Naiintindihan ni Namtide na maraming tao ang nag-aabang sa Tigif by Dinkin Nidet Ese, kaya napakadelikado ang pumunta doon. Muling nagpayo si Malakim na magpadala muna ng mga eksperto ang BSGO para magsiyasat. Magpapadala kami ng mga eksperto na hindi kilala ng mga tagalabas. Gaya ng ika-negatibo 2 Ilo at Edithan Ho ng 6 na Kim. Pinadala si Gisiri ng may espesyal na bilin. Napakagaling ni Gisiri Ho sa gawaing ito dahil nagsuot siya ng maskara ng mukha. Pinayagan din ang ilang espiya ng AFDNs na maging espiya sa mga tamang sekta. Sa sandaling ito, sa AT-RENV in Judzi-NEA, may nagaganap na isang maliit na kompetisyon dito. At nagsasanay ng pribado ang 6 na Kim kasama ang Judzi. Pati si Sesku ay nasa kompetisyon na ito. Mula sa itaas, pinagmasdan ng mabuti ng AK. Si Fin lang ang mas mabilis kaysa sa lahat. Hindi niya malinaw kung paano nakahanda si Fin para umunlad ng husto. Sa simula, mukhang simple lang, pero ginagamit niya ang kanyang panloob na lakas at idinagdag ang Feng Bidith Sense, kaya mahirap hulaan ang paggalaw. Kahit sundan lang sila ng mata, masyado nang mahirap para sa kanila. Naghihintay si Siden sa labas, naghihintay ng pagkakataon na makita ang kahinaan ng kanyang Panginoon. Nakaramdam siya ng pagkalito dahil wala siyang paraan na magantihan. Habang iniisip ito ni Fin-i, lumapit si Namtide sa isang iglap. Bahagyang dumampi ang isang suntok at nabali ang ilang tadyang. Sumigaw si Date Kim sa sakit pagkatanggap ng suntok. Pagkatapos ay tumalikod siya sa iba para tapusin sila. Sinadya niyang dinagdagan ang lakas kay si Densi. Ang malaking katawan ay lumipad papunta sa SF2. Sa buti na lang, nakaiwas sina Sethku at Tetithi Kim. Kung hindi, tatama sila sa dingding. Paano iyon nangyari? Hindi mo ginagamit ang iyong kapangyarihan, pero bakit mas lalo kang lumalakas? Anong martial arts ang ginagamit mo, pinuno? Iba ito sa kung ano ang madalas mong ginagamit. Mas katulad ito ng Gi-Ethot. Pinagsama-sama ni Fin-i ang lahat ng uri ng martial arts ng BSGO salamat sa Nano. At sinuri rin ng sistema ang Engidse Height, Lakidith Send, at inilapat ito sa katawan ng Panginoon. Bagamat natatangi sa Gi-Gyo, kailangan pa rin niyang maging mas malakas. Dahil maraming matataguri ang eksperto sa Tronguin. Nadapa si Date Kim papunta kay Yi, kaya napagod ang dalawa. Nagmadali si Fin-i na pumunta para tanungin ang kalagayan ng kanyang mga tauhan. May masakit ba sa inyo? Talagang napakagaling niya.
hindi namin kayo kayang labanan kahit na apat kami. Napakababa ang loob ni Fin-i. Sinusubukan niyang maabot pero hindi pa rin niya nakakamit. Sa sandaling iyon, tumakbo si Hon Tirang-ilo para magulat ng kagyat na balita. Ika-4, Gyojie. Dumating na ang liham mula sa Avin ng ACDN sa Kidid-Igi. Pagkarinig nito, naiintindihan ni Nam Tithe na ito ang balita ng pangkat ng mga eksperto na ipinadala niya. Ang grupong ipinadala para hanapin ang Diyos ng gamot ay kasalukuyang nawawala sa si Kimdi. Pumunta sila roon 10 araw na ang nakaraan at naghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Mainit na itinuro ng matandang tagapagbantay ang daan. Kapag nalampasan mo ang kagubatan na iyon, makakarating ka sa itaas na bahagi ng lambak. Nagbabala rin siya, ang pagpasok sa lugar na iyon ay paghahanap ng kamatayan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pagpunta roon sa araw na makapal ang hamog ay katumbas ng pag-iwan ng iyong buhay. Pero hindi pinansin ng Tirang-ilo at ng 2-6 na Kim at nagpatuloy. Naglakad-lakad sila ng ilang araw sa makapal na hamog na gubat sa si Kimdi. Sa paglalakad ng paglalakad, nakakita sila ng palatandaan na kabilang sa lugar na kinaroroonan ng Diyos ng gamot. Napansin ni si Hoa ang kakaibang tunog at nag-aalinlangan kung susundan niya ba ang tunog na iyon. Nagbigay siya ng utos na kailangang makinig ang buong grupo sa kanya. At sa gayon, patuloy na naghanap ang 4 na tao sa loob. Pero habang mas lumalalim, mas maraming kakaibang tunog. Hindi pa rin maintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari. Pagkatapos biglaan, may isang aura na rumaragasa. Nagmadaling binunot ni si Ho ang kanyang espada para magtanggol. Isang aktibidad sa Yihye ang lumipad sa grupo ng mga eksperto ng Fin Makidesgyo. At pagkatapos, lumipas ang 20 araw sa ilog ng Hong-i. Ang pinuno at ang kanyang mga pinakatiwalaang tauhan ang direktang nag-imbestiga sa insidente ng pagkawala. Nang makita ang mga pinakatiwalaang tauhan ni Fin-i, nagdamdam ang ika-4 na Tirang-ilo na si En-Anho. Ang unang misyon ko pagkatapos mahalal bilang Tirang-ilo ay hindi makipaglaban, kundi magbigay ng direksyon sa trunguin. Pero kailangan, kung hindi, malapit ng samahan ito ni Ei. Pinuno, kapag nalampasan na natin ang Hong-i, makakarating na tayo sa teritoryo ng matuwid na sekta. Kung gagamitin natin ang maskara ng tao, walang makakakilala sa atin. Pero maaaring napakadelikado, kaya nag-aalala ako. Bukod pa rito, kung pupunta tayo sa ibaba, makikita natin na may mga balsa na lumulutang sa lugar na ito. Maraming tao ang dumadaan dito, kaya kailangan nating magmadali. Nasiyahan sina Gi Giangi at Sesku noong unang pagkakataon na nakasakay sa barko. Ang aksyon na ito ni Fin-i ay lihim, pero gustong sumama ang lahat ng 6 na Kim. Pinili lang niya ang 2 taong pinakakatiwalaan niya. Masyadong malakas ang natitirang 6 na Kim. Kaya natakot siyang makaagaw ng pansin. Sa tingin ni Sesku, masyadong mainitin ang ulo ni Kim, kaya madali siyang magkamali. At ngayon ay nag-aalala siya para sa kaligtasan ng 2 Kim. Tila talagang naniniwala si Gians kay Gisei. Ayos lang. Hindi maintindihan ng ika-4 na Tirang-ilo kung bakit kailangan niyang makisalo sa 2 taong ito. Dahil alam niya na si Gianhu ang deputy na nagtatanggol kay Tirang-i in ACD Tirans. Sa anumang paraan, nakikita niya na mas mataas ang kanyang posisyon sa listahan kaysa sa 6 na Kim On-jae. Ang ganap na rurok ay hindi mahina. Pero mahirap pa ring paniwalaan ang paraan ng Gyojie ng paggamit sa mga tao at ang pagpapahalaga sa talento at pagpapahalaga sa lakas. Gayunpaman, ang kailangan lang ay makilala na mayroon kang katapatan. Sa loob ng 10 araw, buong puso akong sumuporta sa Gyojie ng walang tigil. Gumagamit si Isehi On-jae ng maskara ng tao para itago ang kanyang tunay na mukha. Pero napakaganda niya. Bukod pa rito, siya rin ang may pangalawang pinakamataas na sa 6 na Kim On-jae. Siya ang tagapagbantay ni AC ng Gyojie. Pero ang pinakanakakamangha ay ang pinuno ng Fin Makidesgyo sa ngayon. Iyon ay ang ika-negatibo 2 sa kasaysayan ng sekta. Wala pang 20 taong gulang at naging dahilan para magbuwag ang kalahati ng 6 na malalaking sekta. Iniligtas ang sekta mula sa panganib ng 2 beses. Talagang hindi ka panipaniwala. Habang iniisip ito ni En-anho, gusto niya rin na magkaroon ng pagkakataon na lumaban kay Fin-i.
Pagkatapos tawirin ang ilog, tumuntong ang grupo ni Fin-Yi sa Igi at naglakad ng walang tigil sa loob ng 5 araw. Buti na lang nakatira si Inhi Anho sa hilagang silangan ng Iinam, kaya nakakagalaw sila ng hindi nahihirapan. Sa huli, narating ng 4 na tao ang kalapit na lugar ng Kimdi. Nag-aalala ang ika-4 na Lo sa hilagang kanluran. Kung magpapatuloy sila, gagabihin na naman at malapit na ring umulan. Nang makita ni Gianzu ang bahay panauhin, itinuro niya ang lugar na iyon para magpahinga. Pumayag si Fin-Yi na manatili ang lahat doon sa isang gabi. Nararamdaman niya na ang lugar na ito ay mapanganib at napakapanibago sa kanya. Hindi ko inaakala na madaling malulupig si Viet Tirandlo, Bisayri, at Aid Sanho. Pero malapit na ako sa lugar na iyon. Sana walang mangyari sa inyo. Nang marating ang bahay panauhin, nalaman ni Isescu na hindi ito masyadong malaki, pero mayroon silang matutulugan. Si Anho ang nanguna sa buong grupo papasok sa loob. Naging maingat siya nang buksan niya ang pinto. Dahil nakita niya ang mga tao sa loob. Sinubukan ko ang lahat para maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa matuwid na mundo. Pero nakilala pa rin namin sila. Bakit kailangan kong makilala ang mga dao dindis ng ang Fai sa lugar na ito? Pagkatapos ay dumating ang malakas na kulog at kidlat. Nagbuhos ang ulan. Hindi komportable si Anho dahil nakaharap na niya ang grupo ng matuwid na mundo. Kahit na nagsuot ng maskara ang Jujili, kung malaman ng Esidetmin ang kanyang kinaroroonan, mahihirapan silang makatakas. Kaya nagpadala siya ng telepathy kay Fin-Yi para paalalahanan siya. Narito ang mga tao ng matuwid na mundo. Karamihan sa kanila ay maliliit na tao lang. Pero ang mga dao dit na iyon ay mga tao ng Iang. Ano ang gagawin natin ngayon? Nagmasid din si Nam Tidede sa paligid para makita ang sitwasyon. Hiniling niya na mas mabuting iwasan sila para maiwasan ang gulo. Pagkatapos iparada ni Gian ang kabayo at pumasok sa loob, agad na pinaalalahanan ng ika-4 na Tirandlo. Huwag magpakita ng anumang emosyon. Kaya tahimik siyang bumalik sa mesa. Walang nagsalita sa isa't isa. Naghihintay lang silang makausap ang may-ari para mag-order. Patuloy na nagmasid si Anho. Si Sescu at Diangu ay malinaw na tense. Narinig ko na ito ang unang pagkakataon na lumabas si Jyoti. Pero napakatahimik niya kaya hindi ko mahulaan kung ano ang iniisip niya. Talagang matapang ang Jyoti. Maya-maya, lumabas ang may-ari para magtanong. Pananghalian lang ba ang kakainin ninyo? Nahihiya siyang magtanong tungkol sa kwarto. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Masama ang panahon ngayon kaya maraming tao. At hindi ko rin alam kung mayroon pa bang bakanting kwarto. Mayroon pang isang kwarto pero medyo masikip. Kung hindi kayo magagalit. Hindi alam ng ika-4 na Lo kung ano ang gagawin dahil hindi maaaring magsama ang Judy. Lumapit ang isang dao dindi mula sa katabing mesa para makipag-usap. Tila kulang kayo sa kwarto, hindi ba? Kaya nagpasya siyang ipaubaya ang kwarto sa mga bagong kakilala. Ipinakilala agad siya ng may-ari. Ito si Dao Pirans Disidededgya ng Iang Fai. Pumayag siyang ipaubaya ang kanyang kwarto sa inyo. Kusang tumayo si Anho. Salamat sa alagad ng Iang. Sa pagtingin sa 3 ginoo, mukhang may alam kayo tungkol sa martial arts. Kung may maitutulong ako sa inyo, sasabihin ko. Malinaw, hindi napansin ni Didivgya ang mga tao ng Magyo. Nagkakamali siya sa grupo ni Fin-Yi bilang matuwid na mundo. Tinutulungan mo ba ang Tianxi na ito? Huwag kang mag-alala, ipapaubaya ko sa inyo iyan. Matapos magpadala ng telepathy, tumingin din siya kay Dians. Siguro nagkakamali siya na siya ang pinuno ng grupo. Talagang ang nagulat ang bata at hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi pinansin ni Fin-Yi ang maliliit na detalye. Naiintindihan ng ika-4 na Lo na siya lang ang nagpakita ng kanyang Kaya nagkamali ang alagad ng Iang. Kakaiba ang Dao De, mayroon ba siyang kaparehong balak kay Hon Pirangelo? Hindi pinansin ang mga bagay na hindi mahalaga, patuloy na pinaalalahanan ng ika-4 na Lo ang Judy. Dapat unahin ang paghahanap sa buong Lee Kim Tae para hanapin ang nagpadala. Tahimik na umaasa si Nam Tae na titigil ang ulan bukas para madaling maglakad.
Baka tumigil ang ulan sa madaling araw. Sabi ng may-ari habang nagdadala ng pagkain. Matagal na akong nakatira sa lugar na ito, halos 35 taon na. Hindi pa ito malakas na ulan. Isa lang itong ulan. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtanong. Mga panauhin, ano ang dahilan kung bakit gusto ninyong pumunta sa Kimdi? Pagkatapos magtanong, naglabas ng aura ang mga taong kumakain. Lumingon silang lahat para marinig ang sagot ng grupo ni Fin-i. Naging maingat din siya. Kung magsalita siya ng walang kabuluhan, magiging mahirap ito. Madalas akong mag-alala para sa iba, kaya pinayuhan ko kayong huwag pumasok doon. Kamakailan, may mga taong pumapasok lang doon. Wala akong nakikitang lumalabas. Sana hindi ninyo sinayang ang inyong pagsisikap. Bukod sa pangkat ng pagpapadala, mayroon bang iba pang nawala sa Kimdi? Ano ang ibig mong sabihin doon, Laugi? Hindi pa nagtatagal, may ilang panauhin na mukhang may alam sa martial arts na dumating dito. Nakita kong pumasok sila sa lambak, pero hindi ko sila nakitang bumalik ng buhay. Pagkatapos magkwento, kumulog muli kaya nagulat ang lahat. Patuloy na nagtanong si Fin-i, ano ang nasa loob? Paano ko malalaman kung ano ang nasa loob, ang isang negosyante na katulad ko? Sa kabuuan, binalaan ko kayo. Kapag tumigil ang ulan, siguradong magkakaroon ng hamog. Huwag kang pumasok sa lambak para maghanap ng kamatayan. Dapat kang bumalik. Plano ni Eng Anho na maghintay na may kaunting tao at tanungin ng mas detalyado dahil maraming tao ang gustong makinig. Habang nakikinig si Fin-i sa mga kwento ng alagad ng ang sa katabing in. Puno ng telepathy ang kung saan-saan na sumasakit ang ulo. Pero biglang may binanggit ang isang grupo na nag-aaral para makita ang Diyos ng gamot, kaya nakakuha siya ng pansin. Hindi sila direkta. Nag-aalala lang sila sa lugar na ito. Masyadong maraming tao. Kung titigil ang ulan sa madaling araw, dapat tayong umalis agad. Naiintindihan ni Nam Tideve na siguradong naroon ang Diyos ng gamot sa Kimdi. Pero bakit nawala sina si Tiranglo at ang pangkat na ipinadala? Ano ba talaga ang nangyari sa lugar na iyon? Nag-aalala ako para sa kanilang kaligtasan, pero mas mabuting magpahinga na tayo para umalis bukas. Pagkasabi, inutusan ni Anho ang Panginoon na matulog sa isang kwarto. Pero pinigilan ito ni Dian. Sinabi ng panauhin na masikip ang silid dito, kaya hindi maaaring magsama ang tatlong tao. Ano ang ibig mong sabihin doon? Siyempre, kailangan niyang mag-isa. Napakasikip ng kwarto at mayroon pang tatlong tao, kasama na ang isang babae. Medyo hindi comfortable. Kaya sadya niyang pinatulog sina Ku at Tin-i sa isang silid. Nag-isip ng mabuti ang ikaapat na Pirandilo. Sa halip na hayaang magpahinga ng mag-isa si Jujili, mas mabuting may tumulong sa kanya. Naiintindihan ko na, JackieOnni, samahan mo siya. Lumayo si Ku at tumanggi, pero hinila ni Gianvu ang Piranglo at umalis. Bago umakyat, kumindat pa siya sa kanyang amo. Inayos ng pinakamatapat na Gianv ng Panginoon. Sana magkaroon ka ng romantikong gabi. Totoo nga, may pagtingin sila sa isa't isa. Kaya wala nang nagawa ang magkasintahan kundi umakyat. Habang papunta sa kwarto, walang naglakas loob na magsalita dahil masyado silang nahihiya. Bagamat magkasama na sila mula pa noong Makun, ngayon lang nakahiwalay si Ku sa kanyang Namdil. Kailangan kong kabisaduhin ang mga teksto para kumalma. Pinaalalahanan ni Fin-i si Ku sa harap ng pinto. Nahihiyang sumagot siya at isinara ang pinto. Pero nang sumulyap siya sa paligid, nagtaka siya. Mayroong isang kama. Kaya siguro magkakasama silang matutulog ngayong gabi. Pero nahihiya pa rin siya. Kaya bumaba siya para sabihin sa may-ari na magdisenyo ng isang kama. Sinubukan itong pigilan ni Fin-i, pero hindi siya nakapagsalita. Sa pasilyo, ang babae ay hindi may larawan sa kanyang puso. Napabilis ang tibok ng puso niya at nanginginig ang kanyang buong katawan. Kasama ang taong gusto ko sa isang lugar na dalawa lang kayo. Kaya napapakilig ako. Gayunpaman, hindi ako maaaring matulog sa isang silid na mayroon lamang isang kama. Siguro hindi rin naman double room ang ibinigay ni Dao Tiren sa amin. Kaya tumakbo siya sa kwarto ni Gians. Pero kahit anong katok niya, walang lumalabas. Bagamat naramdaman niya na may tao sa loob.
Kaya wala nang magawa. Kinailangan niyang katukin ang pinto at tawagin ang kapatid ni Finif. Anong problema? Kailangan kong palitan ang kwarto ng Panginoon. Mayroon lang isang kama sa kwartong iyon. Pagkarinig, nawala ang ekspresyon niya. Nag-isip siya ng kung ano-ano. Pagtingin ni Isescu, naghinala siya. Ano ang dapat kong gawin tungkol sa bagay na ito? Mayroon ding isang kama sa kwartong ito. Kailangan kong matulog sa sahig. Pero ngayon, tulog na ang ikaapat na pirandilo. O gisingin ko kaya siya? Pagkarinig nito, nagalit ang babae dahil wala siyang magawa. Kaya kinailangan din niyang umalis. Sa paglaon, magpapasalamat ka sa akin. Gian, sa pagkakataong ito, papalampasin ko ito sa iyo. Sa huli, kinailangan ni Isescu na bumalik sa silid ni Finil. Ano ang dapat kong gawin? Ang bilis ng tibok ng puso ko kaya hindi ako naglakas loob na pumasok sa loob. Biglang binuksan ni Namtididi ang pinto kaya nagulat siya. Sinabi mo kanina na papalitan mo ang kwarto, hindi ba? Pero sayang, mayroon lamang isang kama sa silid doon, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi na nagsalita pa si Finil. Senyasan lang niya na pumasok at mag-isip na lang sila mamaya. Pinili niya ang masama. Kaya hinayaan na lang niya si Isescu na matulog sa itaas at natulog siya sa ibaba. Pero tila mas nahihiya si Namtidi kaysa sa babae. Sa sandaling iyon, napansin na niya ang ugali na ito. Nahihiya rin siya. Tahimik at malamig na katulad ng duty, pero marunong din palang mahiya. Posible bang may pagtingin din siya sa akin? Hindi na alam ni Namtidede ang sasabihin. Kaya pinaalalahanan niya siya na matulog ng maaga. Hindi na umimik pa si Isescu at dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga damit para magpahinga. Ikinahiya ito ni Finye dahil hindi pa siya nakakasama sa isang babae. Pagkatapos ay kusang lumapit ang babae at nagsalita. Siguro magsusuot ka pa rin ng maskara ng tao para matulog? Tumingin si Namtidede sa taong gusto niya, kaya napabilis din ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapagsalita. Tama nga, tila nakalimutan ko. Para hindi siya mahirapan, lumapit si Isescu para alisin ang kanyang pagbabalakayo. At hindi na kailangan ng kanyang pahintulot. Hinubad niya ito. Sinabi ko na, kailangang lagyan ng pandikit ang maskara araw-araw. Habang nakikinig sa boses sa kanyang tainga, naaalala ni Finye ang mga nangyari noong nakaraan. Inaalala niya ang unang pagkakataon na nalaman niya ang pagkatao ni Isescu bilang isang babaeng nagpapanggap na lalaki. Siguro mula noon, isa lang ang tao sa puso ni Finye. Nagsimula na magsalita si Isescu ng direkta. Ano ang iniisip mo sa akin, Judy? Talagang nagpagaan sa kanyang kalagayan ang mga salitang ito. Tila inaasahan din niya ang kanyang sagot sa sandaling ito. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. At tumahimik na rin ang magkasintahan sa mahabang panahon. Hanggang sa mumula na ang kanilang mga mukha dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin pa. Sa pagtingin ni Isescu, nararamdaman niya na talagang mahina siya. Pagkatapos mawala ang kanyang ina, lumaki siya nang walang nagmamahal sa kanya. Kaya siya nahihiya kapag nagpapakita ng damdamin. Pagkatapos, nagkusang kumilos ang kamay ni Finye sa halip na magsalita. Lumapit siya sa magandang mukha ni Isescu at dahan-dahang nagsalita. Nung araw na unang beses kitang nakita, lagi kitang iniisip. Mula noon hanggang ngayon. Kaya ang mga salitang ito ay hindi naiba sa puso ni Isescu. Ang dalawa puso na naguguluhan ay tumitibok na magkasama ngayon. Patuloy na nagbulong si Namtidede, tumingin sa kanyang gusto at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi sumagot ang babae at kusang nagpaubaya na lamang. Nag-alala si Nano kaya patuloy siyang nagpapahayag. Mabilis na tumataas ang tibok ng puso ng Panginoon. Masyadong mataas ang index ng hormone. Kaya pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay ipinahayag ng dalawa ang damdamin na matagal nang nakatago. Napakaganda ng eksena na agad naglipat sa kinaroroonan ni Adrian. Nakailang tulog na siya at humihilik. Pero hindi pa rin tulog ang ikaapat na pirandilo. Tila ngayon na siya magsisimulang lumabas para siya sa atin ang sitwasyon. Sa panahong ito, oras na ng daga. Kaya siguradong tulog na ang lahat sa in. Ang mag-isang si Segi Anho ay lumabas para magsuri sa labas. Bago iyon, pumasok siya sa silid ng may-ari.
Pero nakapagtataka, wala ang matandang lalaki sa kwarto. Sa pagtingin sa nagulong kumot, siguradong may natulog dito. Nasaan kaya siya nagpunta? Pinipigilan ng ulan ang aking pagbubukas ng ihikuan. Kumalat ang kapangyarihan ng ikaapat na lo sa lahat ng dako. Pagkatapos ng ilang sandali, natuklasan niya ang paggalaw sa labas. Tila may taong nasa labas ng tirahan ng kabayo. Agad siyang pumunta roon para makinig sa sitwasyon. Malinaw, nakikipag-usap ang lihim na may-ari sa isang tao. Hindi maintindihan ng hindi kilalang tao kung ano ang sinasabi at hinila ang igifbay. Napagtanto ni Egi Anho na ang bagay na iyon ang tanging bagay na maaaring makita ang Diyos ng gamot. Hayaan ko munang matapos silang magsalita. Pagkatapos, sinaksak niya ang noo ng panauhin. Nagulat ang aksyon na ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bumagsak ang katawan at lumabas ang isang mukha na puno ng motibo. Akala ko hindi siya marunong ng martial arts, pero lumabas na isa pala siyang eksperto. Napakataas ng kanyang antas, kaya hindi ko nararamdaman ang aura sa kanyang katawan. Nagsalita ang matandang lalaki, napakatagal para hanapin ang EGSB na ito. Ngayon, dapat kong manghuli ng daga na nakikinig. Kaya hindi niya tinitingnan at nararamdaman ng matandang may-ari na sa kung anong punto. Alam ito ni Egu Anho, kaya nagbalak siyang umalis agad. Pero hindi pangkaraniwan ang lalaki. Nakatulong siya sa Kirangilo. Kaya binunot niya ang kanyang espada para gumanti. Tila mabilis ka rin, ha? Sa buong panahon, kailangan kong yumuko para maglakad kaya masakit ang aking katawan. Salamat dahil tinulungan mo akong paginhawahin ang aking mga kalamnan. Sino ka ba talaga? Alam mo na ako ang may-ari ng inn na ito. Napagtanto ni Egu Anho na gumagamit ng maskara ang taong ito. Dahil nagblur ang balat sa ulan. Habang iniisip, bumitaw ang isang puwersa at hindi siya nakapaghanda. Napakalakas niya, ano ang gagawin ko? Sa gayon, nilapitan siya ng lalaki na mailayuning magpanggap. Masyadong pamilyar ang kanyang paraan at nakahihigit na puwersa. Sinubukan niya pa ring umiwas at ayaw makipag-ugnayan. Patuloy na pinapaikot ng dalawa ang isa't isa ng mabilis kaya mahirap ilarawan. Sa huli, kinailangang tumigil ang tauhan ni Phineas para harangin. Gamit ang isang kamay, binunot niya ang kanyang espada para hintayin ang perpektong pagkakataon. Pero siguro hindi niya maabot ang bilis ng kalaban. Bumitaw ang isang. Buti na lang, napaatras niya ang kanyang katawan para makaiwas. Sinipa muli siya sa ibaba para mawalan siya ng balanse. Tumalon si Egu Anho ng mataas at gumamit ng isang kamay. Pagkatapos ay naglabas siya ng iigi para makaganti. Pero sa kanyang maliit na katawan, hindi niya kayang gawin iyon. Muling nagpadala ng isa pang atake ang matandang lalaki. Pero mabilis ang kanyang figura, kaya hindi naging mahirap iyon. Marunong ka ring gumamit ng utak, ha? Magiging tagapagligtas mo ang mga walang silbi. Pero sila rin ay